di sa tuyang programang Diyos, Bago ang Gabos. Aldaw ng Sabado, petsa 13 kan bulan na Disyembre. Pinag-rurumdum taon yan ang memorial ni Santa Lucia, sarong Birhen, asin na martir. Madya ka mo makisumaro sa satuya kong pagtiripon, paghurup-hurup kan tataramo ni Diyos, paghagad ni kusog, tanganing maging pusog ang satuyang pagtubod. Sirigman na mabuhay kita sa giya, asin inspirasyon kan mahal na Diyos. Kaya Diyos, bago ang gabos. Punantaan sa tuyang pagtiripon, mga katiwala, mga nagdadangog mo niyan sa tuyang radyo, ang Radyo Veritas Legazpi, ang mga nagdadalan sa TV, DCTV Channel 2, asin na nakakaibahan dadikisa sa tuyang Facebook live streaming, sa paagi po kan pag-awit kang Come, Holy Spirit. Sa ngaran ka naman, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Sa ngaran ka naman, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Good morning mga katiwala. Madya ka mo, dangugon niya to ang mga tataramon ngunyan kan sa tuyang kagurangnan, siriman diskubrihon ang mensahe ka ini para sa satuya. Hinanyugon niya to ang mga babasahon, partikularmente ang satuya kong ebanghelyo sa aldaw na ini. Ang ebanghelyo ngunyan, ginuno sa ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 10 hasta 13. Ang mga disipulos naghapon, taan mga eskriba nagsasabi na si Elias ang enot na madatong. Si Jesus nagsimbang, totoo na si Elias madatong aning ang gabos pakarayon. Ngunyan sinasabi ko sa indo, si Elias duminatong na. Alagad dainin inako kundi sa indang pinag-ulog-ulog. Siring manan akin nintabo matios sa kamot ninda. Dangan nasabutan kan mga disipulos, nadapit kay Juan Bautista ang sa iyang sinasabi. Mga katiwala, ang marhay na bareta kan sa tong kagurangan. Good morning po sa Indugabos, sa mga nagbubukas pa lang kan sa indang telebisyon, nagbubukas pa lang kang radyo, sa mga inaabot kay ini sa tuyang signal asin broadcast. Good morning po sa Indo, asin sa aldaw na inin Sabado. Magayon ta sa paghurup-hurup ta kan tataramon maikokonektar taman ini sa satuya man na pagrumdom kan memorial ni Santa Lucia, sarong Birhen asin martir kan satuyang simbahan. Minsan may nagkapot sa kuya, paano mo ngaya Padre maaraman na tigkakatukan na kan Diyos sa imong buhay? Sabi ko sa iya, simple lang, pag dahi ka na matunong, dahi ka na mapalagay, lalong-lalo na hanggang dahi mo tigsusunod ang sa iyang kamautan. Iyo na iyan na mataw sa imo ning indikasyon na kinakatok, tinutuktukan ka na kan sa tuyang kagurangan.
Iyan man ang nangyari sa satuya pong ebanghelyo. Gari, ara mo na, midbid mo na, pero nagsasagin-sagin ka na dai mo pa nahihiling o dai mo pa naiintindihan. Digdi sa partikular na kapitulong ini sa Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 17, versikulo 10 hasta 13, Jesus explains that Elijah has already come in the person of John the Baptist. Yao na si Elias sa pagkatawo ni Juan Bautista, pero dahil siya pinansin kan mga tao, imbes pinasakitan pa. So garibaga ang pattern klarado, minapadaraan Diyos kan sa iyang liwanag, pero kadaklan kan mga tao. Hasta mo niyan, mas tigpipili nidang mabuhay sa diklong. Perfect ang timing kay ni, lalong-lalo na sa kapiyastahan o memorial ni Santa Lucia. At ang ngaran na Lucia literally means light o liwanag. Dinara niya ang liwanag ni Kristo, maski nga ni ang kinakban, gusto ining palsukon, gusto ining parahon. So, tinatawag kita kainin impresyon na ang liwanag, maski minsan dahil nahihiling, pero namamatay na. John the Baptist was the Elijah they were waiting for, pero dahil hindi minidbid. Si Santa Lucia, nagliwanag, pinaliwanag man an sa iyang sadiri sa paagikan kusog buot, asin kalinigan in puso. Pero anong nangyari? Inapi, asin tinangkap pang gadanon an sa iyang ilaw. Kaliman sa naining ilaw sa parokya, pag brown out, saka mo lang ma-appreciate, saka mo lang mapapansin kung gura ano yun ka-importante pala. Mga tugang, asin mga katiwala, God sends light through people. These are reminders. And minsan sa paaginin mga sitwasyon, but we must stay alert. Hindi kita maghalat ng brown out para lang ma-appreciate ining spiritual light that God is giving us. Siyempre, natural, kung nagbabang raw ang sa imong ilaw, kadakol na tao ang gustong harangon iya na ilaw na iya. Pero dapat, the more that you are being suppressed to show your light, the more na dapat paliwanagon, pabangrawon mo ang sa imong ilaw. Si Juan Bautista nagtios, nagsakit. Si Santa Lucia, human sa istorya kan sa iyang buhay, she also suffered. Anyone who carries God's light will face resistance, criticism, temptations, and discouragement. May nagsabi nga ni minsan, gari ngaya, pigpaparasubok, pigpaparabalo naman ngaya ako titulo kan sa tuyang kakurang namin. Sabi ko, ay congratulations, ibig sabihin kayan, mabangraw ang sa imong ilaw, kaya gusto nindang palsukon, asin parahon. Mga tugang, when our faith is challenged, let us not dim our light. Imbes mas lalo tayo ning paliwanagon. Ang sa tuya man lugod na pagpasensya, asin karahayang buot, asin isog ning buot, mas lalong magbangraw sa tahaw niya to. So let us be attentive sa buhay niya to. God is already speaking sa paagikan sa iyang mga tatarang, sa paagikan mga pangyayari sa satuyang buhay, even through difficult people. Natawong daita na uuyunan. And let us also protect our light. Ang ilaw na yaw sa sato. Guard your conscience, your purity of intention, and your prayer life. Use your light. Magtaoning paglaong. Magtaoning linaw asin karahayan. Maski sa inkaman magduman. Maski nakapila ka lang sa grocery o maski yaon sa traffic. Nakukuata ang traffic. Ang sa tuyang sa diri sa traffic.
mahilig manlugod sa tuya ang liwanag na ini, ang ilaw na ini. So sa tabang ni Santa Lucia, lugod pa man ang sa tuyang pagtubon, bako sa nang magbangraw, kundi ini mas magliwanag sa buhay kan mga tao na mas nangangaipo kan sa tuyang ilaw. God bless us. Amen? Sagaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Mga katiwala, itaas niya to sa satuyang kagurangan, ang satuyang mga pangangaipo. Hagadon niya to ang sa iyang kusog tabang. Tanganing may sa buhay niya to ang ilaw na ini na inahagad sa tukan sa tong kagurangan na pabangrawon. Lugod ini ang magsilbing giya, inspirasyon, paglao sa mga taong nabubuhay sa diklom sa mga panahon na ito. Ipamibitan sa tuyang komunidad, lugod mahiling ta ang liwanag sa paagikan, pagbabago kan sa tuyang mga puso, radikal na konbersyon kan sa tuyang mga buhay, lalong-lalo na sa pag-andam niya to kan Pasko, kan pag-abot kan sa tuyang kagurangan sa tuyang mga buhay asin puso. Dikit na panahon kitang mauntok, asin itaas niya to ang gabos niya. Ngunyan, mga katiwala, sa tuya na pong pamipion, ang pamipi na itinukdo mismo kan sa tong kagurangan sa sato. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya mo niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Amen. Salamat po, salamat sa indo gabos, mga katiwala, sa indong pakisumaro sa nagkapirang aldaw na sa tuyang pag-iribahan digdi sa programang Diyos Bago ang Gabos, sa paghurup-hurup kan sa iyang tataramon, pagdiskubre kan mensahe kay ni para sa tuyang buhay, asin sa padagos na paghingawa niya to na isa buhay ang gabos na ini mga pag-akyat. Salamat asin Diyos ang magbalos po sa indo, permitang tatandaan na punan ang sa tuyang aldaw, ang sa tuyang mga plano, ang sa tuyang mga gibo sa Diyos. Kaya permititang maghinanyong sa programang Diyos Bago ang Gabos. Ang kagurangan mapas sa indo, bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton lasin may harakon. Anama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Thank you and advance Merry Christmas po sa satong.